comes upon the clouds, and every eye will see, every eye will see the one we pierced and crucified and treated shamefully. But he loved us and he saved us from our sins. The Alpha and Omega, beginning and the end, the one who was, the one who is, the one who come again, the ruler of the kings of earth. Precious blood was shed, precious blood was shed, the faithful witness, Jesus Christ, the firstborn from the dead. He loved us and he saved us from our sins. He loved us and he saved us from our sins. The Alpha and Omega, beginning and the end, the one who was, the one who is, the one who come again. The Alpha and Omega, beginning and the end, the one who was, the one who is, the one who come again. To him be all honor and praise, forever he will reign. To him be all honor and praise, forever he will reign. To him be all honor and praise, forever he will reign. To him be all honor and praise, forever he will reign. The Alpha and Omega, beginning and the end, the one who was, the one who is, the one who come again. The Alpha and Omega, beginning and the end, the one who was, the one who is, the one who come. Another blessed Sunday po sa ating lahat. And we're hoping and praying na nasa maayos po na kalagayan ng bawat isa. Kagaya po ng pagiging handa ng ating mga puso at ng ating sarili para sa pagpupuri po sa ating Panginoon ngayong umagang ito.
Hosanna to the highest. Ilang beses o gaano po natin kadalas itong sinasabi or nababanggit sa ating mga pananalangin or sa pagpupuri natin sa Panginoon. Sabi po dun sa nabasa ko sa BibleStudy.com, BibleStudyTools.com ni Kyle Levins, using Hosanna in times of worship and prayer. Sabi po, Hosanna in the highest is used when we acknowledge Jesus for His ultimate sacrifice and what it means for us and mankind as a whole. This may not be something we often say out loud, but we can think it in our minds and feel it in our hearts in times of worship. So in your quiet time or in quiet prayer pagdating sa Panginoon, you may find comfort in just saying this form of Hosanna out loud. Sabi po, the biggest takeaway from this is the understanding that even if we are in the place or in our life that we are pleading, we should acknowledge it as a form of worship, just like how we give praise and thanksgiving. This mindset shift will empower us to connect with God in worship and prayer more often. So no matter which side of the spectrum you are right now, we can approach God through prayers and worship the same. When we are at the place of or feeling like we're failing or like we cannot go on, we can plead to God and say, Lord, please hear me. Lord, please talk to me and please show something new. Now, this is what we call or we use as a Hosanna. But on the other hand, when we connected with God and feel like we are overflowing or shout praises, sasabihin natin, thank you God, thank you Lord, you are so good. Thank you for my life. Thank you for making a way for me. And this is also how we use Hosanna. Sabi nga po, ito sana yung maging prayer natin or prayer of thanksgiving sa Panginoon. Sabi po, God, I thank you for the times that I do not know my next step. I thank you because your word says to trust you and to acknowledge my need for you and that you will set my path straight. I thank you that I do not have to know everything and that you are my source. And I thank you that you empower me when I'm connected to you. So, hayaan niyo po na this morning, let's declare, is it a Hosanna prayer or a Hosanna worship or Hosanna thanksgiving para sa Panginoon? Let's pour out everything para sa Panginoon right at this moment. So whatever yung condition ng heart natin, let's pour out everything para sa Panginoon. Let's declare this day a day of worship, a day of sacrifice, a day of thanksgiving, a day of declaration that our Lord ay deserve ng highest praise, highest honor na iawit natin ngayong umaga. So, Blessed Church, join us. Join us this morning as we praise Hosanna. Hosanna to the highest. I see the King of Glory coming out the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Let's sing to the Lord.
We will continue to praise the Lord our God. Sabi nga po sa Psalm 62, verses 7 to 8, My victory and honor come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. O my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Sabi nga po, Jesus, you have overcome the world. And we will declare that this morning, for we find the victory sa ating Panginoon lamang. And we will continue to praise Him and sing, Hallelujah, Lord. Hallelujah to you, God. Because you deserve all the praises and all the honor. Let's continue to sing para po sa Panginoon. You were always fighting for us, heaven angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Same tune lang po. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Let's sing. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Same tune lang po. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live
to you, Father. Hallelujah to you, God. Hosanna to the highest. Hosanna, Lord. Tanging sa inyo lamang, Panginoon, lahat ng papuri at ng pagsamba at pagdakila, Panginoon, sa nag-iisang Diyos, nag-iisa naming Ama, at nag-iisa naming tagapagligtas. Right at this moment, Father, we declare that it is you, O Lord. Only you, O God, who have overcome everything, Panginoon, dito sa mundong ito. Noon, ngayon, at alam namin, Panginoon, sa mga darating pa, we declare victory, Father, sa lahat ng mga nangyayari, Panginoon, sa buhay namin, sa mundong ito, Father, because you are our God. You are our Lord. At ikaw lamang, Panginoon, ang naghahari sa buhay namin, sa puso namin, Father. And whatever it is, Lord, that you want for us to do, God, we're praying, Lord, speak to us, Father. Speak to us, O Lord. At hayaan niyo, Panginoon, na sa bawat salita na naririnig namin o nababasa namin o natugtunan namin mula sa inyo, may our life, our spirit, Lord, empowered by your Holy Spirit, O Lord. At hayaan niyo, Panginoon, na sa inyo magmula ang lahat ng ito. Kung ano man yung pangangailangan namin in terms of emotion, in terms of spiritual, O God, in terms of our physical, Lord, sa inyo lamang yan, Panginoon. Wala kaming ibang lalapitan. And naniniwala kami, Lord, na hindi namin yan matatagpuan sa kahit ano pa man dito sa mundo ito, kundi tanging sa inyo lamang, Lord. Fill us with your blood. Fill us with your power. Comfort us, O Lord. Embrace us with your love, O God. And we will continue to stand in giving praises and giving honor tanging sa inyo lamang, Father. We bring back lahat ng glory, lahat ng honor, lahat ng praises tanging sa inyo lamang, Panginoon, because you deserve everything, O God. And we want to declare that we love you, and we love you more than anything in this world. Hallelujah to you, Father. Hallelujah to you, God. And Hosanna to the highest. Hosanna to our Lord. We thank you and we honor you. All this thing we pray in Christ's most precious name. Amen and amen. Magandang umaga po, Blessed Church. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating worship service, samahan niyo po ako sa ating scripture reading. This time, magpo-focus po tayo sa Acts chapter 2, verses 1 to 12. Okay? Acts chapter 2, verses 1 to 12. O yung mga gawa. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagkataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng ating wika? Tayo'y mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos?" Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, "Ano ang kahulugan nito?"
Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paggabay. Panginoon, sinasambo ka po namin at pinapasalamatan. Salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin na bagamat kami po ay magkakahiwalay, bagamat kami po ay nasa kani-kaniyang tahanan, sa iisang Espiritu, Panginoon, kami po ay iyong binuklod upang manalangin, umawit, at makinig ng iyong salita. Panginoon, magsilbi nawang kalakasan ang iyong salita sa araw na ito, Panginoon, as we listen to your word, transform us, transform our being. Lord, we ask for your Holy Spirit to guide us. Ang dalangin, Panginoon, namin, habang kami nakikinig, Lord, maranasan namin ang malakas na pagkilos ng banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng pagnanais na sumunod at magpabago. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Lord God, ng kakayahan na mag-focus lamang, Panginoon, sa mga nais mong sabihin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong pagpapala at pag-iingat sa aming lahat at inaasahan namin ang patuloy mong paggabay sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Agree po ba kayo kapag sinabi ko sa inyo that the beginning is usually the most exciting? Tingin ko yung mga student natin aagreean sa akin. Para po sa mga students, walang tatalo sa thrill ng first day of class. Hindi po ba? Halos lahat bago di ba? Bagong gupit, meron kang bagong bag, bagong notebook, bagong sapatos, bagong classmates, bagong teachers, bagong adventures. Everything new, di po ba? At ganito rin po siguro ang thrill na nararamdaman ng mga empleyado. Lalong-lalo na doon sa unang pagkakataon, sa unang araw ng kanilang trabaho. Ako po personally, ang naaalala ko ay yung time na iniaabot sa amin yung mga IDs doon sa unang kumpanya na pinagkatrabahuan ko. Especially po nung ako po ay nasa call center industry, tuwang-tuwa po ako. Bukod sa ID, meron pong kasama yon ng mga souvenir items. Merong ballpen, merong tumblers, notebook, keychain, at kung ano-ano pa. Lahat may company logo. No? Siyempre, bukod pa roon yung katuwaan nung inabot na sa akin yung isang napakahalagang gamit kapag ikaw ay call center agent. Nung first time ko pong nakahawak ng sarili kong headset, hindi po maitago yung kagalakan na nararamdaman ko during that time. No? Today, God's message is focused on the official beginning. Okay? Ito po yung matatawag nating ordination or inauguration ng Christian Church. Ito ang kanilang opisyal na pagsisimula. Okay? And palagay ko, ito yung so far ang pinaka exciting na na-experience ng Christian Church sa kasaysayan. Iniisip ko po ano kayang naglalaro sa isip nila habang hinihintay ang pagbaba ng banal na Espiritu, no? Siguro meron silang mga speculation, ano? Naisip siguro nila na siguro ang banal na Espiritu kapag bumaba, it will be in a form of a dove. Kasi yun ang ginawa niya dati during the baptism of Christ. So will it be the same? Will the Spirit descend in a form of a dove? Or will He be in a form of a genie in a bottle this time, di ba? Siguro yun ang mga bagay na naglalaro sa isip ng mga apostol. Ano? Paano kaya yung sinasabi ni Jesus na pagbaba ng banal na Espiritu? Will He present Himself in a form of smoke, in a form of thunder, storm, earthquake, and all? No? So, ano nga kaya ang tumatakbo sa isip nila? We don't know for sure, but definitely this is a thrilling experience. This is a very exciting experience for each of them. So natapos na po ang panahon ng transition, and the called out ones, itong ecclesia, okay, are now ready to be sent out. So from being called out, they are now being sent out. Ngayong araw po na ito, susuriin natin ng detalyado ang mga pangyayari sa isang napaka-grandiosong kaganapan sa kasaysayan po ng Christian Church during this day which we call Pentecost. So far, this is the fourth part of our called out preaching series, and this sermon is specifically entitled The Spirit-Led Church. The Spirit-Led Church. So susuriin din po natin ang ating iglesia bilang isang local church, at
talagang hihilingin natin sa Panginoon na tayo matuto mula sa ating sariling kasaysayan. Pero bago po tayo magpatuloy, bigyan lang po natin ng kaunting background. Before Jesus ascended to heaven, He gave His followers a clear idea about what's going to happen. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, you will be baptized in Spirit. Okay? Not only that, you will receive power and you will be my witnesses. So again, you will be baptized, you will receive power, you will be my witnesses. Okay? At walang patumpik-tumpik, ipinaranas ng Diyos ang lahat ng yan sa loob lamang ng isang araw at nagpapatuloy po maging sa ating modernong kapanahunan. So ano po ang unang naganap? Number one, what we see from our main text is that the Spirit manifested His presence. The Spirit manifested His presence. We see this in verses 1 to 3. So ang pinangako ni Jesus na pagbaba ng Espiritu ay nabigyan ng katuparan at ngayon ay kinakwento ni Luke sa chapter 2. Pero basahin po muna natin yung unang talata, verse 1. Ang sabi, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. So ano po bang ibig sabihin ng Pentecost na binabanggit dito ni Luke? Ang Pentecost po ay isa sa mga 7 major Jewish feasts. Meron pong 7 kapistahan ang Jewish community. Ano-ano po yon? Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, trumpets, atonement, at saka yung Feast of Tabernacles. And interestingly, by the way, just a side note, lahat ng feast na ito po ay naglalarawan kay Jesus. Okay? So, even yung Passover talks about the death of Jesus. Yung first fruits talk about the resurrection of Jesus. And the Pentecost is basically an illustration of Christ's formation of His church. Okay? So, lahat po yan merong paglalarawan patuon kay Jesus. Now, ang ibig pong sabihin ng Pentecost ay 5. Okay? Yung Pente. 5 or 50. Okay? So, meron po tayong tinatawag na Pentateuch. Yung Pentateuch po ay yung unang 5 libro sa Bible. Ang tawag po natin doon ay Pentateuch. From the word Penta or 5. No? So, pag sinabi natin Pentecost, it means 5 or 50. Kasi po, itong Pentecost, ipinagdiriwang po ito 50 days from the Passover. Okay? Kung matatandaan po ninyo, yung Passover ay nagmula po doon sa history ng Israel kung saan ang Diyos ay nagpadala ng angel of death. Okay? At iniutos niya sa mga Israelita na magpahid ng dugo doon sa mga sa pintuan ng kanilang mga tahanan. At kung sino man ang makikitaan ng angel of death na merong dugo doon sa pintuan ay kanyang lalagpasan. He will pass over that household. Yun po ang history ng Passover. They celebrate that, they observe that. And 7 weeks after the Passover, 7 weeks is equivalent to 49 days, no? Ang sinabi sa kanila ng Panginoon, this is specifically seen in Leviticus 23, no? Ang sabi sa kanila ng Panginoon, on the 50th day, you ought to celebrate, you ought to observe the day of Pentecost. So, yan din po ang reason kung bakit tinatawag siyang Feast of Weeks. Kasi dahil po dun sa 7 weeks na pagitan from Passover to the day of Pentecost. So, itong Pentecost po, it is usually, actually it is observed toward the end of May or the beginning of June. So, makikita po natin yan specifically nakatala sa Leviticus 23 at saka Deuteronomy chapter 16. Now, ano po ang setting during that day of Pentecost na nabasa natin? Kapag tinignan natin yung Tagalog Bible, binabanggit doon na sila ay nasa isang bahay, hindi po ba? But Bible scholars suggest that the believers were in the temple when the Holy Spirit arrived. And that's really logical kasi merong annual feast eh. So, most likely talaga wala sila sa kanilang mga tahanan. Malamang po ay talagang nagkakatipon po sila sa isang bahagi ng templo, which they usually do from the time that Christ ascended, hindi po ba? Galing sa Bethany, pinauwi sila ni Jesus Christ and they went straight to the temple. Yun po ang kanilang headquarters, yun po ang kanilang tambayan. Most likely, when the Holy Spirit came, they were all gathered in the temple. Okay, let's continue the reading, verses 2 to 3. Ang sabi, suddenly there was a sound from heaven
like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. So, meron pong dalawang senyales ang pagbaba ng banal na espiritu. He came accompanied with two signs. Number one, there's that sound of a mighty wind. Okay? Ang tinutukoy po dito ay sound, hindi po ba? Hindi po sinabing mighty wind, ha? Sabi, there's that sound of a mighty wind. It is not an actual wind. Okay? Meron daw tunog ng isang malakas o rumaragasang hangin. So, ugong ng isang humahampas na hangin. They must have not felt anything during that moment, but they just needed to hear that the Spirit is there. So they just needed to hear that the Holy Spirit is there. How we wish, sana tuwing nag-devotion tayo, meron ding tutunog, di ba? So habang nag-devotion tayo, the presence of the Lord will just manifest through a sound. No? Gaano kasarap yung makaranas ng ganon. Pero kung iisipin po natin, hindi naman po talaga ipinagdamot ng Diyos ang kanyang manifested presence. Okay? So even during our time, in our personal moments, kapag po tayo nagde-devotion, o kapag po tayo ay nagkakatipon sa isang lugar, no? Pinaparanas pa rin ng Panginoon yung kanyang manifested presence, yung kanyang presensya. He makes sure that His presence is sensed. No? One of the blessings we received as Christians is the ability to hear God. Okay? Yan po ang isa sa pinakamagandang natanggap natin bilang mga Kristiyano. Ngayon po, kapag ikaw nagde-devotion, kapag ikaw nakikipagniis sa Diyos in worship, no, in your personal study, hindi lang naman tunog ng hangin ang naririnig mo ngayon di ba? Ang totoo niyan, hindi ka man nakakarinig ng malakas na hangin sa iyong kwarto, ang ipinaparinig naman sa iyo ng Diyos ay aktwal, mga mismong mga mensahe ng Diyos na nagmula sa kanyang salita. So the Lord speaks through the Bible. Of course, hindi audible, katulad ng minsan ginugusto natin, but I would rather hear the clarity of God's message than just to hear a wind. No? But of course, hindi pinagdamot ng Panginoon yung katotohanan na ang presensya niya ay nasa sa atin. So, we know that He's with us, for He speaks intimately to us through His Word. Okay? So wala man pong mga mahimalang pangyayari sa paligid, hindi gumagalaw ang mga bagay-bagay doon sa loob ng ating kwarto. Okay? Hindi tumatayo yung ating mga buhok habang tayo ay nananalangin at nagbabasa ng Biblia. Pero ang kagandahan, ang alam natin, meron tayong kausap. And that is a manifestation of the Holy Spirit. At hindi po lahat ng tao ay nakakaranas niyan. Meron pong mga tao, mga hindi mananampalataya, pwede nilang basahin ang buong Bible from cover to cover. No? Pwede nilang basahin ang bawat talata na naroon. Pero kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila, hindi nila mararanasan na ang Diyos ay nangungusap sa kanila ng personal. They will just treat the Bible as another textbook, as another reference book. No? But to us, as children of God, to us, na pinananahanan ng banal na Espiritu, for us, our studies, our Bible studies, our scripture readings, these are all personal. The Lord speaks to us. The Lord manifests His presence because He talks. So, bukod pa po dun sa manifestation ng tunog na pumuno sa buong venue kung saan naroon ng mga mananampalataya, we see here the tongues that look like flames. Okay? So, merong sumulpot ng mga dila na animo yung mga apoy, at ano pong nangyari sa mga dila? Yun ay lumapag sa bawat isa sa kanila. So, it settled upon them. Actually, the word used was kathitso, na ang ibig sabihin po ay to sit down, to settle, or to rest upon. Sa Tagalog, siguro, ang pinakamalapit na terminology natin ay yung manahan. So, ang banal na Espiritu po ay nanahan sa bawat isa sa kanila. So, at this point, we know that they have been indwelt by the Spirit. So, natupad po ang ipinangako ni Jesus na sila'y babautismuhan sa banal na Espiritu. Okay? So, at this point, walang kailangan magmakaawa sa kanila na, Lord, ako rin. Lord, sana mabaptize din ako ng Holy Spirit. No? All of them who were there, present at that time, were baptized by the Holy Spirit. Ang Greek word po sa baptism ay baptizo. Okay? Baptizo. Nagtataglay po ito ng dalawang
kahulugan. Literally, it means to submerge. But figuratively, it means to be identified with. Okay? Ang maituring na kaisa. So yan po ang ibig sabihin ng salitang baptism. This Pentecost is a unique event in history where God identified the believers with Jesus Christ through the indwelling of the Spirit. So ano pong ginawa ng Panginoon dito sa mga mananampalataya? They have been baptized. In this case, ang pinaka mas nagme-make ng sense ay yung figurative po na kahulugan ng baptism. They have been identified with the head of the church. And this is that very moment when God considered them the body of Christ. Okay? The church is Christ's spiritual body on earth. Okay? Ang iglesia po ay katawan ni Jesus dito sa sanlibutan. Yan po ang kanyang pagkakatawag sa atin. Yan po ang kanyang turing sa atin. We are called the body of Christ. At sino pong head? Si Jesus Christ, syempre. At tayo po ay kanyang body. Okay? We are the body of Christ with many parts. So ano pong ibig sabihin? Hindi po natin pwedeng mahalin si Jesus, pero wala naman tayong kaamor-amor sa simbahan. Naintindihan po natin, no? If you truly love Jesus, then it follows that you also love His church. So you love the affairs of the church. You love serving with the church. You love supporting the church. Yun po ay bahagi ng ating pagkatao. Yun po ay bahagi ng ating pagkakristyano because we are part of that body. Okay? Ito po ang sabi sa 1 Corinthians 12:12 to 13. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi. Ito ay nananatiling iisang katawan, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. So ano pong ibig sabihin? Yung baptism of the Holy Spirit ay kasama po sa package ng ating conversion. The moment po na tayo ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, that's a moment we are being baptized in spirit. Ang sabi rito, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu. Tapos towards the end, ang sabi po ni Pablo, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Tayong lahat. Maganda pong ma-emphasize yan kasi meron pong mga grupo ng Kristiyano naniniwala po na ang spirit baptism ay hiwalay po sa conversion experience. Okay? Mali po yun. Maling-mali. Kasi po, lahat ng totoong Christians ay automatically pinananahanan ng banal na espiritu. Lahat po ng Kristiyano, automatic, nakakaranas po ng spirit baptism. Hindi po speaking in tongues ang palaging ebidensya nito. Kaya ko po yan kailangang banggitin kasi baka dumating ang pagkakataon ma-encounter nyo yung paniniwala na ang ebidensya ng spirit baptism ay speaking in tongues. That will really leave you condemned in your heart kasi marami po akong kakilala talagang umiiyak sa Panginoon, questioning their Christianity, kung sila ba'y totoong Kristiyano, only because hindi sila makapag-speak in tongues. Kasi merong ibang mga grupo ng Kristiyano na naniniwala na kapag hindi ka nag-speak in tongues, hindi ka baptized ng Spirit. No, that's not biblical. That's not true. At hindi po yun ang tinatayuan natin bilang a blessed church. Okay? Basahin nga po natin yung isang talata, actually dalawang talata sa Galatia. Galatians 6:26 to 27. Ito po ang sabi. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismohan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Yan po ang tandaan natin ha. Yun lang ibig sabihin ng baptism of the Spirit. When you were baptized in the Spirit, you have been identified with Christ, okay, as part of His body. At dahil po dyan sa napakagandang bagay na yan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kinailangang iparanas sa atin ng Diyos ang parehong karanasan na pinagdaanan ni Jesus. Ano po yon? Una, that same Spirit who miraculously conceived Jesus is responsible for the birth of the church. And not only that, the same Spirit who descended upon Jesus during His baptism dwelt upon the church.
Naalala niyo po ba, during the baptism of Christ, the Holy Spirit dwelt upon Jesus, descended from above in a form of a dove, no? And that same Spirit dwelt upon the believers during the Pentecost. And not only that, the same Spirit who filled Jesus in His ministry empowers the church. Hindi po ba napakagandang bagay niyan? Kapag po na-realize natin yan, ang ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng kapanatagan na ang simbahan po ay secured. Matuwa po kayo dahil ang simbahan ay hindi nakasalalay sa galing ni numan. No? Kasi po, ang simbahan po ay pinananahanan ng banal na espiritu at doon po nakasalalay ang ating tagumpay. Okay? Hindi po nakasalalay kay Pastor Kerux ang tagumpay ng a blessed church. Hindi po nakasalalay sa council of elders. As much as we are being used as tools, as leaders of the church, ultimately, the leader of this church is Jesus, and He rules the church. He empowers the church through the Holy Spirit. So, ang tagumpay po ng isang iglesia ay sigurado, ito po'y tiyak, because the Holy Spirit is present in the church. Okay? Kaya mawawala po ang sino man, mawawala po ang pinakamagagaling, pinaka-talented, pinaka-committed sa simbahan. Ang simbahan po ay mananagumpay sa kanyang tungkulin dahil po sa pananahan ng banal na espiritu. The Lord will continue to keep using people. Okay? The Lord will continue to keep doing His task of drawing people to Jesus. Okay? Yan po ang magandang matutunan natin. No? So we are secured in the church because of the presence of the Holy Spirit in us. So ito rin po ang dahilan kung bakit during the Pentecost, hindi kailangang magpaulan ng gold dusts. Okay? Hindi kailangang umulan ng diamonds o hindi kailangang tumubo ng pera mula sa batuhan, okay? During Pentecost, there's no need for those types of manifestation. Why? Because the church does not depend on its resources. The church must depend on God's presence alone. Pwedeng hindi tayo ang pinakamayaman, pwedeng hindi tayo kompleto sa gamit, pwedeng hindi tayo ang pinakamahuhusay, at pwedeng hindi tayo ganon karami sa a blessed church, pero mananatiling matagumpay ang simbahan kung tayo ay pinananahanan ng banal na espiritu. The Lord can bless us, but our focus will not be on the blessings, but on the source of blessing. Okay? So ito po ang isang nakakamanghang katotohanan patungkol dito. Bago pa man ang day of Pentecost na ito, aktibo na po ang banal na espiritu sa pagkilos. Huwag po nating isipin na sumulpot lang ang Holy Spirit sa New Testament. That's not true. Kasi po, bago pa man likhain ang daigdig, we see that in Genesis chapter 1, verses 1 to 2, the Spirit of God is already there. Nandoon na po siya bago palikhain ang daigdig. Aktibo na rin ang banal na espiritu sa kasaysayan. Okay? Nananahan po siya sa mga hari, sa mga propeta. Di po ba? At kasama na rin po siya ni Jesus habang si Jesus ay nagme-ministry dito sa lupa. We see that in several occasions. No? Luke chapter 1, Luke chapter 4, chapter 14 of the same book, Acts 10:38. That's what we see. No? So nagkaroon lamang po ng dalawang mahalagang pagbabago ng bautismuhan sa Espiritu ang mga mananampalataya. Meron pong nangyari na hindi po nangyayari noon. Nangyari lang po during the day of Pentecost onwards. Ano po yon? Number 1, the Spirit does not only come upon the believers, He dwells on them. During Old Testament, the Spirit comes and leaves a person. So, hindi permanente yung pagkilos ng Panginoon. David was afraid that the Holy Spirit would leave him. Makikita po natin yan sa Psalm 51:11. Ang hiling niya sa Panginoon, do not take your Holy Spirit away from me. Okay? And makikita rin natin sa Judges chapter 16 verses 20, the Spirit left Samson. Okay? And also, the Spirit left King Saul. We see that for Samuel 16 verse 14. At bukod po sa pagbabagong ito, number 2, the Spirit's presence in the believers is not temporary but permanent. Hindi lang siya basta nagdadwell. Yung kanyang pagdadwell, sabi sa atin sa number 2, is permanent. Okay? Ang kanyang pananahan ay nananatili magpakailanman. The Spirit's presence in the believers is not temporary but permanent. So, hindi na po siya umaalis. Okay? Of course, definitely, katulad na napag-aralan natin noong nakaraang linggo, meron tayong kapasidad na i-grieve ang Holy Spirit. Sa ating mga pagsuway, sa ating mga kasalanan,
we grieve, we quench the Spirit. Pero none of those grieving, none of those quenching will lead the Spirit, will move the Spirit away from us as His dwelling place. Yan po ang nagbago sa New Testament. Okay? Ang kanyang pananahan sa banal na Espiritu ay permanente. Okay? Tingnan po natin yan. John 14, 16, 17. This is directly from the mouth of Jesus. Ang sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. So the Holy Spirit is meant to stay forever. Okay? Pero wag naman nating abusuhin ang Holy Spirit. Wag naman nating i-grieve at i-quench ang Holy Spirit. Maging masunurin po tayong kawan sa Panginoon. So historically, ito pong pananahan ng banal na Espiritu, it happened during the Pentecost. Pero ngayon po, it happens whenever sinners surrender their lives to Christ. That very moment, He's being indwelt by the Holy Spirit. And that indwelling is permanent. It is the zeal of our salvation. Yan din po ang sabi sa atin sa Ephesians chapter 1. Okay? So, that's the first one. Yun po ang unang kaganapan na ating binigyang tuon. The Holy Spirit manifested His presence. And secondly, the Spirit manifested His power. The Spirit manifested His power. Makikita po natin yan verses 4 to 8. But for this time, basahin po na natin yung verse 4. Sabi, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Okay? So, tulad po ng ipinangako ni Jesus, nabautismuhan po ang mga mananampalataya. And as a result, they have been officially identified with Christ as His body on earth. Yan po ang naganap. Yan po ang nangyari. So, kung ang water baptism po ay public declaration na ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ang Spirit baptism naman po ay isang private experience na nagpapatunay ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Yan po ang kaibahan ng Spirit baptism sa water baptism. Pero hindi lang po identification ang kailangan natin. Hindi lang ID ang kailangan natin. No? Kundi mga tools to perform our duties. Hindi naman po pwede, halimbawa yung police, no? Graduate siya bilang police. Siya ay na-installed in position as a policeman, binigyan siya ng tsapa, pero hindi siya pinagkatiwalaan ng baril. 'Di ba? Kapag inisip mo, paano niya magagawa yung kanyang tungkulin kung wala siyang armas para dito? So, the Christians, in the same manner, were not only baptized. They were not just baptized, but also filled with the Spirit. Sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. Kagaya po ng nilinaw natin noong nakaraang linggo, hindi po lahat ng Spirit baptized ay Spirit-filled. Yun po ay magkaibang bagay. Ang kapuspusan sa banal na Espiritu ay may kinalaman po sa kapangyarihan na kinakailangan natin para mapaglingkuran si Jesus at maibahagi siya sa iba. We see this in Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, hindi po tayo inuutusan ni Jesus na magpabautismo sa Espiritu. Hindi po ba? Pero inatasan tayong mapuspos sa Espiritu. Ang sabi po sa Ephesians 5:18, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Pero hindi sinabi ni Jesus Christ na dapat kayong magpabautismo sa banal na Espiritu. No, the Spirit baptism is promised. It is granted to every believer. But being filled with the Spirit is a totally different thing. Okay? Bukod pa rito, makikita po sa Book of Acts na isang beses lang po kailangang ma-Spirit baptized itong mga early believers. No? Isang beses lang po silang nakaranas ng Spirit baptism. Pero, ilang beses po silang nakaranas ng pagiging Spirit-filled. Sa Acts chapter 4, verse 8,
Acts 4 verse 31, Acts 9:17, Acts 13 verse 9, makikita natin they are being spirit-filled repeatedly. No? Kapag hinihingi ng panahon o ng pagkakataon, sila po ay pinupuspos ng banal na espiritu para maisagawa ng maayos at ng buong puwersa ang kanilang mga tungkulin. So again, sinabi ko po, iba yung pagiging spirit-baptized at yung pagiging spirit-filled. So ano po ang kaibahan? This is according to Warren Wiersbe. Number 1, the baptism of the Spirit means that I belong to His body. The fullness of the Spirit means that my body belongs to Him. So nakikita natin, kapag daw tayo ay spirit-baptized, ang ibig sabihin nun, tayo ay kabilang sa kanyang katawan. Okay? Pero kapag spirit-filled ang pinag-usapan, ang ibig naman sabihin nun, ang ating katawan, okay, ay pagmamay-ari ng Diyos. So, yun po ang difference. Number 2, the baptism is final. Kasi sinabing final, hindi mo kailangang ulit-ulitin. Okay? Yet, the fullness, o yung pagiging spirit-filled, is repeated as we trust God for new power to witness. And number 3, the baptism involves all other believers, for it makes us one in the body of Christ. We see that in Ephesians 4, 1-6. So, ang spirit baptism po ay para sa lahat ng mananampalataya. Every believer experiences spirit baptism. Pero yung pagiging spirit-filled, okay, is personal and individual. Okay? Hindi po lahat ng Christians, sadly, ay spirit-filled. Although lahat ng Christians ay spirit-indwelt. Okay? Some Christians are contented with being spirit-baptized for they just desire to be saved. Some wants to be spirit-filled for they desire to serve. Yung mga naunang mananampalataya sa atin, hindi lang po sila indwelt by the Spirit. Hindi lang nanahan sa kanila ang banal na Espiritu, kundi sila po ay pinuspos ng banal na Espiritu. And as a result, during the day of Pentecost, ang manifestation po sa kanila, nagsalita po sila ng iba't ibang wika. Sabi po sa verse 5, at that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. So by the way, ang Pentecost po ay karaniwang dinadaluhan ng mga kalalakihan. Okay? Sa iba't ibang city, sa iba't ibang district. This time, ang sabi dito, meron daw mga devout Jews. Ang binabanggit po dito ay yung mga, hindi lang po mga naturally born Jews, hindi lang po yung mga actual na Jews, ha? Kundi yung mga mamamayan galing sa ibang bayan, galing sa ibang bansa, na Jewish in terms of their religion. Kasi po, kahit hindi sila pure-blooded Jew, nag-convert sila into Judaism. Okay? So, iyan po ang tinatawag na devout Jews ni Luke dito sa talatang ito. And sabi sa verses 6-7, when they heard the loud noise, everyone came running, and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. They were completely amazed. How can this be? They exclaimed. These people are all from Galilee, and yet we hear them speaking in our own native languages. So ano pong ginawa ng banal na Espiritu during the Pentecost? Kinuha po ng banal na Espiritu ang atensyon ng mga kalalakihang naroroon at napatakbo po sila sa kinaroroonan ng mga mananampalataya. Yung tunog po na animoy sa isang rumaragasang hangin, lumalabas po. Ito po ay private experience sa mga mananampalataya during the Pentecost. So malamang hindi ito narinig ng ibang mga tao doon sa kanilang paligid. Malamang yung mga believers lang ang nakaranas noon, nakarinig noon. Pero anong narinig ng mga tao sa labas, yung mga devout Jews? Ang narinig po nila ay ang malakas na pagsasalita ng mga mananampalataya. No? Ang narinig po nila, itong mga Christians na ito, they were speaking in their native language. Sabihin nitong mga Galileans, itong mga Jewish na ito, na hindi naman marunong magsalita ng ibang dialekto, ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Para lang ma-contextualize natin. Halimbawa, nagtitipon tayo sa isang lugar, tapos biglang yung congregation nagsalita ng iba't ibang dialect. Mayroon nag-Ilocano, may nag-Waray, may nag-Bicolano. Tapos kunyari ako Ilocano, nagugulat ako kasi alam ko na yung mga tao doon ay hindi naman talaga equipped o hindi naman, wala namang background dun sa lengguwahe na taglay ko. Di ba? Pero, paano nilang nagawa yon? Kaya, it came to them as a surprise. Napatakbo po sila doon sa crowd, sa mga believers. And, ang sabi po sa salita ng Diyos, they were bewildered. Pero gusto ko pong i-take note po ninyo, ha?
the gift of speaking in tongues, dito po sa context ng Pentecost, okay, is about known languages. Pag sinabing known languages, dialekto. Ang ginamit po na Greek word para sa languages dito ay dialectos, na pinagbatayan po ng salitang dialect. Ito po yung wika ng mga city, ng mga district, di po ba? So, Ilocano, di ba? Bicolano, Waray, di ba? Chabacano, di po ba may iba't iba tayong dialekto? Ganun po ang tinutukoy dito na speaking in tongues, that they were able to speak in different languages, known languages. So, nang puspusin po sila ng banal na espiritu, natanggap po nila ang kapangyarihan na maipahayag si Kristo sa iba't ibang tao using the native language of these target people. So, what were they speaking about? Ano po ang kanilang binabanggit? Ang sabi sa salita ng Diyos, they were praising, they were worshiping. Sa verse 11, ang sabi, we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done. The early Christians spoke in different languages to proclaim the gospel. They were proclaiming God's goodness. They were proclaiming what Jesus has done. So, there's one message, but it was being delivered in different languages. So, yun po ang scene ng Pentecost. At nagtataka yung mga devout Jews kasi hindi naman marunong yan magsalita sa lengguwahe ko. Bakit ganun? But alam niyang salitain yung aking salita, yung aking wika. No? It was a miraculous moment in the history of Christian church. So the believers received power to fulfill their task, while the unbelievers received grace to hear the gospel being preached in their own native language. So, yung ipinangako ng Panginoon that they will become witnesses, that they will receive power and they will become witnesses was fulfilled in the 2nd chapter of Acts, in this a remarkable part of Christian history. At ano pong naging resulta nito? It resulted to a mass conversion and mass baptism of 3,000 people. In one day po, ang naging miyembro po ng simbahan on the first day, on the first official day of the church, there were 3,000 new memberships. Okay? We see that in Acts chapter 2, verse 41. Although, the record does not show that these 3,000 new Christians spoke in tongues after their conversion. Definitely, they received different gifts. The Holy Spirit manifested Himself in different ways nung nagsisimula ang simbahan, pero hindi naman kinakailangan na ang Spirit baptism ay sinusundan ng speaking in tongues. Okay? So, speaking tongues is a gift. Okay? And as we know, biblically, there are many gifts. Hindi po ba? Now, sa pasimula po ng simbahan, ipinakita ng banal na espiritu ang tindi ng kanyang taglay na kapangyarihan. At alam niyo po, that power is still available for the modern church. Ngayon po ay present pa rin sa atin yung ganyang kapangyarihan. Kasi hindi naman nagbago ang banal na espiritu. Hindi naman nanghina ang banal na espiritu. The same powerful presence, the same Holy Spirit that enabled the church to proclaim the gospel to many nations, represented in the Pentecost, is still available for the modern church, still present in the modern church, for as long as we desire to be faithful to our task. Ang ibig pong sabihin, we can still be filled in the Spirit. Church, we must desire to be filled, not just indwelt. Kasi on our own, we can never fulfill the task that Jesus Christ has given to us. Wala tayong sapat na lakas, sapat na kakayahan para gawin ang ating tungkulin sa ating sariling lakas. We need to be filled with the Spirit. So we must desire that power coming from Him. So anong dapat natin ginagawa? Huwag po tayong mag-focus sa mga bagay na kaya o hindi natin kayang gawin. Sa halip, mag-focus tayo sa mga bagay na kayang gawin ng banal na espiritu sa buhay natin. Isa po sa mga hindi ko malilimutang experience ko sa A Blessed Church ay nang minsan sumama po ako sa evangelism team natin.
before the pandemic, yung evangelism team po natin ay umaakyat po ng mga baby bus para po mangaral ng salita ng Diyos. Okay? At isa po sa mga nasaksihan ko, kamanghamanghang nasaksihan ko during that time, ay nang makita po ang isang kabataan na ang pagkakakilala ko sa kanya ay mahiyain. Pero first time po na makita ko siya na nasa bus kaharap ang mga taong hindi niya kakilala. No? Nangaral po siya ng salita ng Diyos, ng buong tapang. May mga paginginig sa kanyang boses, okay? Pero nagpatuloy ang kanyang pangangaral, tinapos niya ang kanyang pangangaral. And this is not a seminarian, okay? This is not someone who is gifted with public speaking skills. This is an ordinary person, an ordinary Christian wanting to proclaim the gospel to people. And I see that person being filled in spirit as she was able to present the gospel message to people. And the people listened very well. The people were smiling. The people were receiving the message that she was proclaiming about inside the bus. So, hindi po mahalaga ang mga limitasyon o kahinaang taglay natin bilang isang church. Ang importanteng tanong lang po talaga, gusto ba natin mapuspos ng banal na Espiritu? Gusto mo bang magpagamit sa Diyos at makakita ng kanyang mga kamanghamanghang pagkilos? Gusto mo bang makakita ng mga kaluluwang lumalapit kay Kristo? Gusto mo bang makakita ng mga kaluluwang lumalago sa kanilang pananampalataya? Is that your desire? No? If that's your desire, then the infilling of the Spirit, the fullness of the Spirit is available for you. Being Spirit-filled is only for those Christians who are completely yielded to God. Let's go to our last point. The Spirit manifested His purpose. The Spirit manifested His purpose. We see this verses 9 to 12. Pero unahin po natin, verse 9, sabi niya, here we are, Parthians, Medes, Elamites, people from Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, the province of Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the areas of Libya around Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, and we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things that God has done. They stood there amazed and perplexed. What can this mean? They asked each other. So binanggit po ni Luke sa bahaging ito ang magkakaibang geographical locations na present during the time of Pentecost. So there are 3 continents and 16 different nations present in that event. So ang kaganapan po sa Pentecost ay pagpapakita ng dalawang mahalagang bagay tungkol sa naisin ng Diyos. Number 1, okay, it was to reverse the judgment at the Tower of Babel. Okay? Makikita po natin sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Minsan pong nagtangka ang sangkatauhan na parangalan ang kanilang mga sarili, patunayan na sila'y magaling at karapat-dapat sa papuri. They were filled with pride. Okay? At ginawa po nila ito, gusto nilang patunayan ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang napakataas na tower. They call that the Tower of Babel. At ano pong ginawa ng Diyos? God scattered them. Pinaghiwa-hiwalay sila ng Diyos by confusing their language. Okay? So nagkalituhan sila kasi nag-iba-iba yung kanilang lengguwahe. But in Pentecost, here we see God not scattering the people. He was rather uniting the people. He was uniting the nations in one spirit. Okay? And the judgment has been reversed through the gospel of Christ during the time of Pentecost. And number 2, it was to make known that the gospel of Jesus is for the whole world. Okay? Taliwas po sa tipikal na pananaw ng mga Hudyo na sila lamang ang may karapatan sa kaligtasan, ipinakita po ng Diyos sa Pentecost na kasama ang mga tulad nating hentil sa plano niya ng kaligtasan. Basahin po natin yung Romans 9:23-24. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang mga taong iyan na tinawag niya, hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga hentil. Okay?
So maliwanag po ang layunin ng Diyos na iniatang sa balikat ng Eklesiya. Ang sabi po sa Acts 1:8, you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. That's what we see in Acts 1:8. Ang tanong, nararamdaman mo ba ang tibok ng puso ng Diyos, kapatid? Do you feel that heartbeat? He wants people saved from every part of the world. Do we have the desire to participate in that global plan of salvation? And God will make sure that every race is represented when He returns. Ito po ang dahilan kung bakit sa dinabi-dami ng manifestation na pwedeng ipakita ng banal na Espiritu, naisipan niya ang dila. Opo, dila. Hindi niyo po ba naisip, bakit hindi gold bars? No? Ang pinakita ng banal na Espiritu. Bakit hindi logo ng bangko? Okay? Bakit hindi currency? Bakit hindi structural design? Bakit hindi logo ng fans club? Okay? Once the Spirit manifested Himself in a form of a dove. Hindi po ba ang gandang representation nun? But of all the trademarks na pwedeng gamitin, bakit dila? Hindi po ba kayo nagtataka? Why? Why the tongue? The Spirit intends to remind every Christian, every church, of their primary purpose. And that is to communicate the gospel of Christ. So every blessing that the church receives must be used for this purpose. Every ministry must function for this purpose. Every pastor must teach for this purpose. Every elder must rule for this purpose. Every deacon and workers must serve for this purpose. Every Christian must live for this purpose. We live for the proclamation of the gospel. Yan po ang trabaho natin. Kaya po dila. No? Kaya mamimili lang po tayo, belat galing sa kaaway o dila mula sa banal na Espiritu. Ang sabi po sa Philippians 2:10-11, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So the church has a remarkable beginning. Sa simula pa lang ipinakita na ng Diyos kung ano ang magagawa natin at patuloy na magagawa sa ilalim ng pangunguna ng banal na Espiritu. And by God's grace, we have received His presence, His power, and His purpose. The promise of Jesus has been fulfilled in Acts chapter 2. So ibinigay po sa atin ang lahat ng dailan upang managumpay bilang Kanyang katawan. Kapatid, ano ang dinudulot ng mga katotohanan ito sa isip at puso mo ngayon? Ano-ano ang mga naisin at plano na pinaglalagakan mo ng panahon, kapatid? Kasama ba doon ang tungkulin na iniatang sa atin ni Jesus? Gaano tayo kaseryoso sa presensya, kapangyarihan at layuning ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Ano ang hatid sa iyo ng pagpapalang ginawa kang bahagi ng Kanyang Eklesiya? Masaya ka ba that you are part of the church? At masaya ka ba na meron kang tungkulin bilang bahagi ng Kanyang church? Mga kapatid, are we living a Spirit-filled life? Do we desire a Spirit-filled life? Tumugon po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong pagkilos. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong pangungusap. Salamat po sa inyong karunungan. Lord, fill us with your Spirit. Lord, grant us the desire to serve. Lord, grant us the desire to be involved in your work of proclaiming the gospel, not just in the Philippines, but to all nations. Lord, grant us the desire to contribute. Grant us the desire to help the missionaries. And Lord, kung meron ka pong tinatawag sa amin para maging missionary, Lord God, someday, Lord, call us and help us, Lord God, to gain that desire, Lord God, to reach that point of desiring to be part of your global missions. At hindi lang po, Panginoon, sa ibang mga bansa, may you give us, Lord God, the desire and the empowerment from your Spirit para ibahagi ka sa aming mga kamag-anak, mga kaibigan. Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, Lord God, ng parehong damdamin na inyong nararamdaman sa tuwing ikaw ay nakatingin sa mga hindi mananampalataya, Lord God. Let your purpose be fulfilled.
Let your presence dwell in us forever, and let your power enable us and lead us towards what you want. Lord, be glorified. Be magnified, Lord God. May you find delight in what we desire as your body. In the name of Jesus we pray. Amen. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapalang nagmumula sa Panginoon.
Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.